Good morning po mga kapatiran sa Japan at sa Pilipinas at good afternoon po sa amin dito ni Dearly Mary Grace. Ang ating po pag-aaralan o ang akin live verse na i-share po sa inyo ay manggagaling sa Colossians 3:10. Ano po ba ang sabi ng Colossians 3:10? Sa English po, and have put on the new one or new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. At sa Tagalog po, at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyang lumalang sa Kanya. So, umpisahan na po natin. Pero bago po ang lahat, magdasal po muna ako. Ama namin, humihingi po ako ng gabay sa inyong Espiritu Santo na ako'y gabayan at bigyan ng kalakasan, kakayahan, na maipaliwanag ko po ng maayos ang Colossians 3:10, Panginoon. Mihiling po ako ng gabay na ang tanging mamutawi lamang po sa aking mga labi ay yung naaayon sa inyong salita. Ganun din po, Panginoon, humihingi ako ng gabay sa mga makikinig na nandito sa aming GC at sa manunood po sa YouTube, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mas lalo pa pong maintindahan ito ng inyong mga nakapapakinig, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. So ano nga po ba ang Colossians 3:10? Bakit natin sasabihin joy in believing? Hindi po ba ang dami natin, lahat tayo ay napakasaya sa nalaman nating katotohanan na ang tunay na dahilan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo ay para siya ang magbayad ng ating mga kasalanan. Na kahit tayo hindi pa nabubuhay ng panahon na yun, tayo ay nailigtas niya na o nabayaran niya na ang ating mga kasalanan. Lalong-lalo na sa atin na naniniwala sa Kanya. Hindi po ba? So ano po ba nga ito? Sa ating mga naniniwala, ipinalit natin ang luma nating katauhan, kung sino tayo noon, na isang makasalanan, na ngayon na isang matasabig na nating matuwid. Dahil nga po tayo ay inamin natin sa ating mga sarili na tayo makasalanan, tayo humingi ng kapatawaran at tinanggap natin na ang tanging Panginoong Hesukristo lamang ang nagiging dahilan upang tayo ay makarating muli sa kaharian ng ating Panginoong Ama, hindi po ba? So, tayo ay ngayon ay may bago ng buhay o bago ng katauhan, hindi po ba? Ano nga po ba? Kung pupuntahan po natin ang nagsulat na ito na si Pablo. Sabi po dito, ang kanya daw ultimate goal, hindi po ba? Yung kanyang talagang gustong malaman is o gusto niyang ipahiwatig sa mga tao is makulala natin kung sino talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay magkaroon ng talagang intimate na experience sa Kanya. Yung talagang kilala natin ang ating Panginoong Hesukristo at kilala niya rin tayo. Hindi po ba, hindi lang yung mga naririnig natin na si ganito, si ganyan, o ganito ang ginawa ni Jesus. Pero tayo po mismo ay kakaroon tayo ng talagang sumbaga nga po sa pamilya, solid, hindi po ba? Na talagang kahit na anong mangyari, ang ating paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi matitibag. Kahit na tayo makatanggap ng mga parusa, kutya sa mga ibang tao, tayo po ay hindi pa rin nawawala. Kumbaga nga po is epoxy yung ano bang pinakamatibay na epoxy o glue, hindi po. Ganun ang kapit natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, marami pong mga supporting verses akong nakita. Pero 4 lang po muna ang aking babanggitin. Kasi more than 10 ang aking nakita. Pero dito po sa 4 na aking babanggitin, bago ko po i-share maigi ang Colossians 3:10, ito po ang aking nakita. Sa Ephesians 4:23-24, ang sabi nga po is, mag-focus daw po tayo na baguhin ang ating isipan. At alisin na natin yung lumang Gina,
lumang Jeanette, lumang Lily, lumang Mamita, lumang Chang. At dali na natin. Isuot na natin yung bagong tayo sa pamamagitan ng binibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ba? Yung kanyang righteousness na ibinigay niya sa atin, na tayo'y matuwid sa mata ng ating Panginoon. Hindi po ba? Ano naman po ang sabi sa Colossians 2 Corinthians 5:17? I-declare daw po natin kung tayo'y nasa kay Kristo na, iba na ang buhay nga natin. Hindi po ba? So, mga bagong buhay ito, laging bago. Wala na yung dati nating makamundong buhay. Ganon din po ang sabi sa Romans 12:2, hindi po ba? Bago pa lang, sa umaga pa lang, isuko na natin kung sino tayo. O kung ano man ang mangyayari sa atin sa araw na yun, isuko na natin. Iisipin na natin, papalitan na natin ang ating isipan sa isipan ng ating Panginoon. Hindi po ba? Lagi yan, araw-araw, i-deny natin, magpakamatay tayo kung sino tayo. At ang mangyayari ay dadalhin natin sa atin ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po ba? Ganon din ang sabi sa 2 Corinthians 3:18, yung transformation na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So ano po ang key themes? Ano ang tema nitong Colossians 3:10? The new self, hindi po ba? Ito yung put on the new man, sabi nga sa Colossians sa topic, sa verse po, di ba? Yung ating lumang tao, paltan natin ng bago sa pamamagitan ng apo, sa ating mga pagkilos, sa ating pananalita, para makita ng mga tao, ng ibang taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon sa Kristo, sa mga taong binabahagi na natin ng kanyang salita, na tayo ay nagagamit na. Spiritually, nakikita na nila sa atin, sa ating puso, na ang ating ginagaya, hindi po ba is, yun naman ang kailangan natin. All we have to do is imitate Jesus Christ. Hindi kung sino mang tao, hindi pastor, kundi Jesus Christ itself. Ano po ba ang naging buhay ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay nandito pa sa langit? Yun po ang kailangan nating matutunan. Yun ang kailangan nating gayahin. So, ongoing renewal, di ba po? Which is renewed in knowledge. Ongoing po ang ating pagbabago. Hindi po tayo isang beses lang nang magbabago. Ito po ay araw-araw tayong nagbabago para lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Para tayo lalong maging katulad ni Kristo. Mahirap po, pero kung ito'y nasa ating puso, tayo'y nagpapagamit, tayo ay nagpapabago sa ating Panginoon na Espiritu Santo, magagawa po natin yan. Huwag po nating kalabanin o huwag nating ipairal na ako ito, hindi ako magbabago. Kasi para na po natin sinabing baliwala ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Kaya kailangan continuous, araw-araw, oras-oras tayong magbabago. Learning, growing, para mapalapit talaga tayo sa ating Panginoon. Ano pa po yun? Ano pa yung isang tema? Divine image. Di po ba? Transform. Magbago tayo. Let's reflect. Ipakita natin yung karakter ng ating Panginoon. Yung kanyang karakter nung siya ay nandito pa sa lupa. Na mapagmahal, mapagpatawad, mapagpasensya. Hindi po ba? God's patience for us is sobra-sobra po. Imagine, nasa New Testament, hindi po ba? Pero yung nangyari sa Old Testament, nakita natin kung paano magpasensya ang Panginoon. Imagine nyo na lang po yung 40 years in wilderness ng mga Israelites. 40 years bago sila nakarating sa Promised Land. Ibig sabihin po nito, yung kada kasalanan o pagkakamali na ginagawa ng mga Israelita, pinapatawad yan ng Panginoon. Tayo po ay sumusuko. Tayo po ay talagang ipinapakita natin na mali, yung mga mali nating ginagawa, yung mali nating pagkatao, yung makamundo nating pagkatao, ito ay
isinusuoli natin o ibinibigay na natin sa Kanya upang tayo magbago. Kalimutan na natin kung sino yung dating Gina. Hindi po ba? Yung makamundo natin, yung makasarili tayo, lagi tayong ako lang, ako. Hindi po ba? Wala na po yung ako. Puro ang Panginoon na. Ano po ba ang kagustuhan ng Panginoon para sa ating sarili? Ano ba ang kagustuhan ng Panginoon para sa akin? Ano po ba ang kagustuhan ng Panginoon para kay Jeanette? Kay Lily? Hindi po ba? Kay Nali? Kay Kathy? Kay Chang? Ayan, hindi po ba? Kay Robina? Ano ba ang kagustuhan ng Panginoon? Ano ba ang kailangan natin, ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon? Hindi po ba yung tayo ay makilala ng ibang tao na hindi na tayo yung dati natin? Yes, ganito pa rin tayo, pero yung pag-uugali natin, yung pakikisalamuhan natin sa mga tao, yung pakikipag-usap natin, hindi na tayo yung dati. Nakikita na yan ng mga ibang tao para makita nilang, ay, ganito pala. Pag ikaw pala'y pinatawad na ng Panginoon, iba na, masaya ka na. Masaya ka na, lagi siyang nasa tabi mo. Masaya ka kasi hindi ka niya pinapabayaan. Hindi po ba? Ano po yung lesson na makukuha natin dito sa Colossians 3:10? Ito, 4 po ito. Intimate relationship over religion. Hindi po ba? Ito yung sinasabi natin sa mga naliligaw na kaluluwa na pag sinabi nilang born again ako, religion na naman yan. Hindi po. Hindi ba? Tayo ay may, para na natin siyang kapatid. Connected na po tayo. Wala na po yung, kasi marami po akong nakakasalamuha na pag tinanong nila sa akin, saan church ka? Anong church mo? Siyempre, sasabihin ko po yung pangalan ng church ko, Good News Baptist Church. So, narinig nila yung word na Baptist o narinig nila yung mga ibang way. So, lagi ko pong sinasabi, it's not the name of the church. Kahit sa mga anak ko po, yun ang paliwanag ko. It's not the name of the church na pinupuntahan natin. Tayo'y pumupunta dito para malalo tayo magkaroon ng relasyon, mapalapit tayo sa ating Panginoon. Hindi po ba? Ang pangalan ng mga simbahan is pangalan lang po. Hindi po yan ibig sabihin na tayo dyan. Mas ginugusto po natin magkaroon tayo ng intimate. Yung talagang kilala tayo na, pwede natin sabing, kilala ko ang Panginoon at kilala din ako ng Panginoon. Ito po yung lagi sinasabi ni Dearly Mary Grace na ayaw niyang marinig sa ating Panginoon na, sino ka ba? Hindi kita kilala. Like the parable of the 10 virgins, hindi po ba? Kaya lagi tayong handa, lagi tayong prepare, lagi tayong as much as possible sharing God's Word. Meron tayong naaalagaan na mga, sabihin na nating baby Christians, o kahit na hindi na siya bata o hindi na siya bago. Magkakaroon tayo ng Bible study, katulad ng ginagawa po natin ngayon, para mas naiintindihan natin yung salita ng ating Panginoon at para tayo lalong mapalapit sa Kanya, mapamahal siya sa atin ng lubos-lubusan, hindi po ba? Ano po yun? Ano pa yung natutunan natin dito? Yung resurrection power, ano po yun? May experience natin, hindi po ba yung pagbabago sa atin? Usually may mga tao na sinasabi nila pag na-baptize na sila, they're safe. Iba-iba po, hindi po ba? Pero if we gonna go talaga sa Biblia, yung mga na-baptize o yung mga nakita po natin, hindi po ba? Even Jesus Christ. Kaya sabi nila, marami akong narinig na, si Jesus Christ Baptist. Hindi po. Okay? Pinakita lang po ng Panginoon sa atin na once we na lumubog tayo sa tubig, yung whole body natin, na katulad na ginawa ni Jesus Christ, at bumangon siya. Pinapakita lang po to. It's just a symbol na ang pagkamatay ni Jesus Christ sa krus at muli niyang pagkabuhay after 3 days is ganun din po ang nangyari sa atin. Tayo po ay namatay sa ating kasalanan when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi po ba? At when He resurrected, yun po yun
yung ating resurrection power is yung pagkamatay niya sa ating mga kasalanan is the same way for sa atin when we accepted our Lord Jesus Christ po. Na, ay, eto, ano to, tayo, namatay na tayo sa dati natin, sa ating lumang katauhan, sa ating makamundong katauhan, hindi po ba? At tayo muling nabuhay sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo. So ito po yung masasabi kong resurrection power. Every day we are dying on ourselves, hindi po ba? Every day yan. Kung sino tayo, wala na tayo. So every day hihingi tayo ng gabay sa Espiritu Santo na wag na tayong bumalik kung sino, ano man tayo dati. Na ituloy-tuloy na natin itong ginagawa natin na tayo nagpapabago sa kanyang Espiritu Santo po. Ano pa po to? Ano pa yung ating natutunan dito? Fellowship in suffering. Kung ang Panginoon pong Hesukristo nakaramdam siya ng hardship, ng rejection, trials, tayo din po, hindi ba? Tayo rin, naramdaman din natin yung may mga taong pinagkakanuno tayo, may mga taong galit sa atin, may mga taong kung ano-ano yung sinasabi sa atin. So, pinakita rin po yan ni Jesus Christ. Sinabi rin yan sa atin ng ating Panginoon na kung anong nangyayari sa akin, mararamdaman mo din yan. And yet, even though nakakaramdam po tayo ng ganito na mga persecution, masaya pa rin tayong ginagawa kasi we are telling everybody na yung nangyayari sa atin, nangyari na ito sa ating Panginoon. So, kaya natin eh. Kinaya ng Panginoon, kakayanin natin kasi He sent the Holy Spirit para gabayan niya tayo. Hindi po ba? Kaya nga, ang sarap ng pakiramdam na kahit tayo'y nahihirapan, kahit na tayo'y malaki ang problema natin, alam natin, andyan ang Panginoon. Nasa tabi natin. Ang Espiritu Santo niya, nasa puso natin. He never leave us. Hindi po ba? Andyan siya lagi. Tayo iniiwan natin ng Panginoon eh. Sa konting problema dumating na hindi mo natanggap yung hinihiling mo o yung dasal mo, ay ayoko na. Pero hindi po yun eh. Kasi alam natin yung suffering, yung paghihirap natin ngayon, mas grabe pa ang naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. So, let's have that joy na kahit tayo nahihirapan, andyan pa rin siya. Joy in believing, hindi po ba? Kaya nga, ang daming tao nagsasabi, may sakit ka na't lahat, problemado ka na, ang dami mong bayarin, pero nagagawa mo pa rin tumawa, nagagawa mo pa rin tumulong, kasi alam natin hindi tayo iniiwan at pababayaan ng ating Panginoon. Ano pa po? Yung lesson natin dito sa Colossians 3:10 na to. Dying to self. Ito yung every day, every paggising natin. Lord, renew my mind. Hindi po ba? I wanna be like your Son, Jesus Christ. Lord, I wanna be like you. So let's die. Ano yung die self? Hindi yung, yung ating ugali. Aalisin natin talaga yung pride, yung ego, yung makapagmataas ka, self-righteous ka. Kumbaga, sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko to, ako lang to, wala nang iba. No, hindi po natin kaya kung wala ang tulong ng ating Panginoon sa atin. Okay po? Hindi po natin pwedeng sabihin, akin yan, nagawa ko to, nakuha ko to kasi sa sarili kong lakas. No po. Ang lakas natin, ang wisdom natin, talino, kakayahan natin, ito po ay binibigay sa atin ng ating Panginoon. So, kailangan talagang mawala na yung pride sa buhay natin, yung ating selfishness, yung personal status natin, ay, mayaman ako. No. Wala pong mayaman, walang mahirap sa ating Panginoon. So, dying every day, lagi na po nating narinig yan, hindi po ba? Let's carry the cross and die to self. Sinabi na po yan din ng ating Panginoon, hindi po ba? Kung mahal mo ko, susundin mo ko, dalhin mo ang krus at mamamatay ka sa sarili. Which is yung ating personal gain. Hindi na natin iniisip na ang husay-husay ko. O pag may nagsabi sa akin, ang galing mo naman, oo, kaya ako yan kasi. Wala na po yun yung pagyayabang natin, na kahit na anong marinig natin, pang papuri sa atin, we have to give it back to God. All praises is God. All glory and praises is back to God. Hindi sa sarili natin. Hindi porket walang
nagsabi sa atin, ang husay mo, ang galing mo, masama na yung loob natin. Or may tumatanggi sa atin pag sinabi natin, hey, mag-Bible study tayo. Ay naku, marami akong busy ako. Yes, masakit, pero mas masakit po sa Panginoon ang nangyayari na yun, na mga taong tumatangging marinig ang kanyang salita. So, dying to self, alisin na po natin yan. Mahirap, yes. Pero kung magpapatulong po tayo sa Espiritu Santo ng ating Panginoon na pinadala niya sa atin, madadali po. Okay po. So, dito na po tayo sa application. 3 lang naman po yung application natin. So, application number 1, live with new life and tap into spiritual strength. Again, live with new life and tap into spiritual strength. Ano po yun? Let God transform our attitude and action. Na pag tayo po ay may kinakaharap na paghirap, may kinakaharap tayong dalamhati, sakit, ibigay po natin yan. Hindi po ba? Kasi nga, papalitan naman yan ng ating Panginoon. We have to overcome yung habits natin, yung mga fear natin. Wala na yan. Let's ask, kung pwede nga daw po, di ba? Kung pwede nga lang, kada segundo, Lord, meron na naman temptation. Lord, please help me. Ito po yun, no matter na kaya nagda-drive ka, kaya kumakain ka, you feel something is wrong, ask God for strength, ask God for wisdom, ask God for protection, hindi po ba? Para alam natin, we feel God's embrace in our life, hindi po ba? And then, ano yung number 2 ng application natin? Accept hardship and stand firm. Let's embrace yung hirap. At manindigan tayo na andyan ang Panginoon. Ang ipinaglalaban natin hindi ang sarili natin, kundi ipinaglalaban natin yung kanyang salita. Yung salita niya na kailangan nating ipahayag sa lahat, hindi po ba? Although with the trials, rejection from other people. Sabi ko nga po, hindi tayo ang nire-reject nila, hindi tayo ang ayaw nilang marinig. Ayaw nilang marinig ang boses natin. Pero ayaw nilang marinig ang salita ng ating Panginoon. Masakit, nakakalungkot, hindi po ba? Pero hindi tayo kailangan mawalan ng tiwala or hindi tayo susuko. Let's just keep on doing it. Magtanim po tayo ng magtanim. Kasi yun lang po ang kailangan. Hindi natin kailangan magdilig. Holy Spirit is doing that. And God will do yung pag-aani. Tayo po is nagtatanim tayo. Gano'n na po ba, gano'ng katagal o kadali nating tinanggap kaagad ang ating Panginoong Hesukristo? When we heard about someone saying, alika Bible study tayo, ilang beses po ba tayong tumanggi? O ilang beses na ba nating narinig ang katotohanan about Jesus Christ? Do we accept Him right away? Ako, aminado po ako, sinabi ko yan during my life testimony, hindi po ba? It takes a while. I heard Him in 1993 and yet I only accepted Him in 2006. Imagine niyo po yun. 13 years bago ko siya tinanggap sa puso ko. Kasi bakit nga po? Matigas ako eh. Ando yung sinasabi kong kaya ko ang lahat. I don't need anyone. And yet there's a stance na talagang I was so down and doon ko talaga nakita na the Lord is there for me. No matter what, andun ang ating Panginoon, hindi po ba? Nandun siya sa akin. So ano pa yung number 3? The last one is surrender ego and die to self. Ito na yan. Ito nasabi ko na rin po yan, yung lesson, hindi ba? Yung kaninang key lesson natin, ano yung natutunan natin? Let go of our selfish desires. Yung kagustuhan ng puso natin, tanggalin natin yan kasi hindi naman yan ang nararapat, kundi kailangan nating sundin yung kagustuhan ng ating Panginoon. Ano, di po ba? Choose to put aside yung ating pride, yung ating kagustuhan, and let God guide us. Let's do God's will, not our will, but God's will.
Kasi kung ang kagustuhan po natin ang masusunod, mabibigo lang po tayo. Hindi po ba? So if we do God's will, although mahirap, masakit, we feel rejection, but we still feel that joy. Lalo na pag may narinig tayong yung ating binahaginan way back before is tinanggap si Jesus Christ, hindi po ba? Ang saya sa pakiramdam. Or someone na accepted God and then all of a sudden naligaw siya and bumalik siya. Hindi po ba napakasaya sa puso? God is rejoicing. Kung tayo dito nagsasaya, mas masaya ang ating Panginoon. So, ito po yun. Let's joy in believing. Joy in serving the Lord. Yun po ang kailangan natin. Yun po ang need natin na gawin. Sabi nga po let's experience God now. Na-experience na natin, nararamdaman na natin ang Panginoon, hindi po ba? So, ano po pa ba ang pumipigil sa atin? Ano po ba ang nagpapahina sa atin? Para hindi gawin. Hindi po ba? So, ano pa po ba? Nararamdaman natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Araw-araw, minuto, segundo, hindi po ba? So, let's reject anything of the flesh. Yung gusto ng ating dating buhay, sa ngayon, nandito pa tayo sa kamunduhan. Maraming temptation. So, let's reject anything of the flesh. Ay, gusto ko to. Naku, branded, brago na namang style. Kailangan makuha ko to. It's our selfish desire. We have to think, hindi ito ang gusto ng Panginoon. Gusto ko lang ito So, Lord, help me. Hindi po ba? And then we have to rely to Jesus Christ. Rely everything. Our faith has to be dependent on Him, not on us. Asking Him daily, asking Him for strength, for guidance. Hindi po ba? And then, every time, let's run to God with focus. Ang focus natin is to please God, not people. Please God. Hindi po ba? Ano ba ang gusto ng Panginoon? Ano ba ang sinasabi niya sa akin? Hindi po ba? So, let's do it wholeheartedly, yung buong puso, hindi dahil inutusan ka ng pastor mo, inutusan ka ng leader mo, gawin mo to dahil ito'y gusto ng puso mo. Ito ang gusto mong gawin sa Panginoon. Hindi po ba? So, let's have this experience. Maramdaman natin ito, yung ating napakalalim na personal relationship with God, the life-changing relationship with Him. Hindi po ba? Yung mga yung mga naririnig mo sa mga kapatiran mo na, huy, alam mo ba ganyan, God is with me, I feel it, praise with them. Makisaya ka sa kanila. God, answer my prayer. Praise God. Someone's asking, someone receive the prayer. Natanggap niya na, ikaw, mag-antay ka. Or maaring natanggap mo na yung sagot sa prayer mo, pero hindi yun ang gusto mo So whatever it is, we have to thank God even in prayers, in trials. Let's rejoice. Kasi ang God, andyan pa rin siya Mas grabe yung trials na nakuha ng ating Panginoon, hindi po ba? Mas grabe yung mga pagungutya sa Kanya ng mga tao. So let's do this. Let's pursue. Hanapin natin. Let's have this deeper relationship, a deeper ultimate relationship with our Lord, with our God. Hindi po ba? Let's have that. Tanggapin natin, sabihin natin sa sarili natin, Lord, I want to know you more. I want to serve you. I want this joy in believing in you. I want to experience you now. I want people to see who you are through me. Hindi po ba? Napakaganda yung hindi na tayo ang nakikita ng mga tao, kundi mismo ang Panginoong Hesukristo mismo ang nakikita nila sa atin. So let's have this joy na kahit na anong mangyari, Lord, thank you. Masakit man ang pakiramdam ko, masama man ang pakiramdam ko, masakit man ang nangyayari sa buhay ko ngayon. Pero Lord, salamat.
Kasi alam ko hindi mo ko pinapababayaan. Andyan ka lang lagi sa akin. Hindi po ba, you guys, naririnig nyo lagi yan sa akin. Footprints in the sand. Let's have that in our heart. During our trials, during our hardship, mahirap, mabigat, pero kinakarga tayo. Dinadala tayo, pasan-pasan tayo ng ating Panginoon. So, ano pa ba ang kailangan natin? Bakit hindi, meron pa bang pumipigil para hindi natin maramdaman itong saya sa paniniwala natin sa Panginoon, na nararamdaman natin everyday ang presensya ng ating Panginoon sa atin? Let's die to self. Kung ano man yun, reject natin lahat na yung kagustuhan natin na, ay may bago, kukunin ko yan, bibilihin ko yan. Hindi po ba? Let's die to self. Let's rejoice with God. Rely on God's word. Rely everything. Para tayo yung mga baby na lahat nakasandal sa magulang. Lahat, mama, I need this. Diba? Parang ganun po tayo. Let's do it. We are a baby na we ask everything to God. Hindi, yung bang, we know what we need to do already. Alam natin na nasa Biblia ang sagot ng lahat-lahat. Nasa pananiwala natin sa ating Panginoon. Umaasa tayo sa Kanya lagi. Hindi natin kakayanin kung anumang meron ito. So let's experience God's now. Every day, let's experience God. Let's have joy in believing na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi po ba? Kailangan natin yan. Hindi dapat manalo yung makamundong pamumuhay natin, kundi yung buhay na ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Yung sinasabi niya, yung sakripisyo niya. Pasalamat po tayo. Marami ang nakakarinig, pero konti lang ang tumatanggap. Konti man po tayo, pero napakasaya sa puso. Hindi po ba? Kasi alam natin ang Panginoon nandyan. Hindi niya tayo iniiwan. Father God, maraming salamat po sa pagkakataong itong muli na ma-share ko ang aking live vest, Panginoon. Maraming salamat po sa nakikinig. Naway naintindihan po sila, may nakuha po sila, Panginoon, na ang joy in believing in you, experiencing you in our life every minute, every single day of our life, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po na kami ginagamit nyo upang makarating ang inyong salita sa mga hindi pa po nakakarinig. Father God, use this platform na marami pa po ang makarinig sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat na ito'y alay ko sa inyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po at hinayaan nyo kung naka-recording lang po ako sa aking pagtuturo, sa aking pagbabahagi. Ibabalik ko na po sa host. Thank you very much po and God bless us all. Love you po. Bye-bye.